Ang aswang na si Aling Rosa. Sa isang maliit at tahimik na bayan sa gitna ng mga kabundukan ng Pilipinas, matatagpuan ang isang komunidad na puno ng mga tradisyon at paniniwala. Ang bawat bahay ay may sariling kwento, at ang bawat puno sa gubat ay tila nag-iingat ng lihim. Ngunit sa lahat ng mga alamat at kwentong panggabi na ipinapasa mula sa isa pang henerasyon, walang mas nakakatakot kaysa sa kwento ng aswang. Isang araw, dumating sa bayan si Aling Rosa, isang babae na hindi kilala ng sinuman. Siya ay nagsasabing nagmula siya sa isang malayong probinsya, at hinahanap niya ang bagong simula. Maraming taon na siyang bihag ng gutom at paghihirap, kaya naisipan niyang lumipat sa isang lugar kung saan wala siyang kilala. Sa unang tingin, mukhang normal lamang si Aling Rosa, may mienhing kilos, may magandang ngiti, at payat na katawan. Ngunit may isang bagay na hindi maaaring maipaliwanag na tila nagpapalaki ng takot sa puso ng sinuman na nakakita sa kanya. Si Aling Rosa ay agad tinanggap ng bayan. Maraming tao ang nagbigay sa kanya ng trabaho bilang tagalaba o tagapag-alaga ng mga bata. Hindi nagtagal, naging sikat siya dahil sa kanyang kahusayan sa pagluluto at pag-aalaga. Gayunpaman, may ilang mga tao na hindi makapaniwala sa kanyang kaibahan. May mga sigaw ng mga bata mula sa kanyang bahay tuwing gabi, at madalas na nakikita ng mga kapitbahay na ang mga bintana ng kanyang bahay ay sarado, ngunit mula sa loob, may mga kakaibang tunog tulad ng pag-iyak ng hayop o pagtawa ng isang tao. Nang dumating ang tag-araw, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa bayan. Una ay nawala ang isang batang lalaki na kilala bilang si Junjun. Nang maghapon siyang hindi umuwi, nag-alala ang kanyang pamilya at humingi ng tulong sa buong bayan. Lahat ay naghanap, pero wala silang nakitang bakas ng bata. Ang huling taong nakakita kay Junjun ay si Mang Kanor, isang mangingisda, na nagsabing nakita niya ang bata na naglalakad patungo sa bahay ni Aling Rosa. Nang tanungin si Aling Rosa, sinabi niya na hindi niya nakita ang bata. Subalit, may ilang mga kapitbahay na nagsasabing naririnig nila ang boses ng isang bata mula sa kanyang bahay tuwing gabi. Nang suriin ng mga opisyales ang bahay ni Aling Rosa, wala silang nakitang anumang ebidensya na naroon si Junjun. Gayunman, may nakita silang isang malaking kaldero na puno ng mainit na sabaw, at sa ilalim ng mesa, may mga buto na tila bagong linas. Sa gitna ng lahat ng mga pangyayari, may isang dalagang si Ana na nakatira malapit kay Aling Rosa. Isang gabi, habang natutulog si Ana, nanaginip siya ng isang makulimlim na lugar. Naroon siya kasama ang boses na tila naghahabol sa kanya. Ana, ang boses ay bulong, huwag kang maniwala sa kanya. Nakakain siya ng mga kaluluwa. Nang magising si Ana, napansin niya na ang kanyang braso ay may mga pamamantal na parang sugat ng mga kuko. Nagdesisyon si Ana na ibahagi ang kanyang panaginip sa mga matatanda sa bayan. Dahil sa kanilang mga alam tungkol sa mga aswang, sinabi nila kay Ana na ang mga panaginip na iyon ay maaaring totoo. Sinabi nila sa kanya na ang aswang ay madalas na gumagamit ng kani-kanilang anyo upang makalimutan ng mga tao ang kanilang mga ginagawa. Nagplano ang mga matatanda na sunduin si Aling Rosa sa susunod na gabi. Nang dumating ang gabi, pinuntahan ng mga matatanda ang bahay ni Aling Rosa. Nang papasok sila, bigla silang narinig ng isang malakas na sigaw mula sa loob. Pagbukas nila ng pinto, nakita nila si Aling Rosa na nakaupo sa isang sulok. At ang kanyang mga mata ay pumapalakpak sa dilim. Ang kanyang bibig ay nakabukas ng maluwag,
At tila mayroon siyang mga ngipin na mas malaki kaysa sa karaniwan. Ano ang inyong ginagawa dito? Ang boses ni Aling Rosa ay tila halos hindi makuha sa katawan niya. Sa sandaling iyon, biglang lumipad ang kanyang ulo, at ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga kamay ay naging mga paa ng hayop, at ang kanyang katawan ay naging isang malaking ibon na may itim na balahibo. Nagmadali ang mga matatanda na kunin ang kanilang mga gamit laban sa aswang, mga bawang, langis na banlik, at mga krus. Sa isang malakas na sigaw, sinipa nila ang ulo ni Aling Rosa, na kung saan ay bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay naging abo, at ang kanyang ulo ay naging isang malaking bato. Pagkatapos ng pangyayari, ang bayan ay naging tahimik muli. Ang bahay ni Aling Rosa ay sinunog ng mga tao, at ang lupa kung saan ito nakatayo ay pinatungan ng malalaking bato upang pigilan ang anumang espiritu na bumalik. Ang mga bata sa bayan ay binigyan ng babala na huwag magsimba ng hating gabi, at ang mga matatanda ay patuloy na nagdasal para sa proteksyon. Hanggang ngayon, ang kwento ni Aling Rosa ay ipinapasa mula sa isa pang henerasyon. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat tahimik na lugar, maaaring may mga lihim na naghihintay na maibunyag, at sa mundong puno ng misteryo, ang paniniwala sa aswang ay patuloy na nananatili bilang bahagi ng ating kultura at tradisyon. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.